Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo'y mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Galing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Serbisyo Balita, asahan kailang kaman. Serbisyo Balita, unang-una ang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan kailang kaman sa ating katotohanan. And welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online. Yan, dito lang yan sa Ustream. At siyempre sa lahat ng ating mga kababayan worldwide na laging nakaabang dito sa ating regular time slot, 7:30 ng gabi. Araw-araw na yan, mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arlie Delva Barreiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi at isang magandang buhay po sa lahat ng viewers ng Serbisyo Balita Live Online. Ayan, para po sa inyong mga hinaing, komento at karaingan, maaari po kayong mag-text sa aking smart sa 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po kayo mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Malay mo, yung mga nag-like sa Serbisyo Balita, di ba may libreng ticket ng concert ni Regine? O, malay nyo. Diba? Manalo kayo ng mapili kayo, mabunot ang inyong pangalan sa mga nag-like. Oo, yan. Kaya mag-like na po kayo sa aming page ng Serbisyo Balita. At saka mamaya, may guest May yata guest tayo tayo. mamaya. Ang At best friend ng Masa. Best friend ng Masa. At syempre dun sa mga may hinaing, may mga concerns at mga gustong magpa-advertise, open po kami sa advertisement. Ayan. Tumawag lang po kayo sa aming tanggapan. 049 ang area code ng Laguna. 544-4662. Ayan. Yan ang aming landline. Ulitin po natin. 049-544-4662. Ayan. At yan, syempre nga pala, nag-text nga pala yung isang member ng Minerva Band. Yan, yung mga gusto daw magpagawa ng jingle, ng original composition. Mag-text lang kayo. Yan, text lang po Tumawag kayo. lang kayo. At papapag-usapan po natin. Ayan. Negotiable naman po yung Negotiable. Ayan. At original composition po. Narinig niyo naman po yung theme song ng Serbisyo Balita, di ba? Napakaganda. Yeah, ng Minerva Band kasi hindi sila kung gagawa naman sila ng mga jingle para sa mga politiko or kahit sa mga business establishments, sinisigurado nila na hindi to kinokopya mula sa mga original na tugtog, mula sa mga foreign artists or kahit local. Dahil may batas diyan, may royalty pang babayaran. Kaya kanila puro original. Kaya dapat yung mga politician, local man o national, mag-ingat sa pagpapagawa ng jingle. Kasi ang katwiran lang kapag mga local pagdating sa ay hindi na pinapansin. Pero pag may nagreklamo, at yung kalaban mo, nagreklamo. medyo matalas. Diba? Kasi ngayon, ang matatalino na ngayon yung mga politiko, lalo na yung mga kalaban nyo, diba? Yung mga natalo mo, pwede kayong ireklamo ng copyright. Baka yun lang ang ikatalo nyo dahil sa jingle, diba? Dahil lang sa jingle na halaw sa tugtog mula sa mga original compositions, madali kayo ng disqualification at magbabayad pa kayo ng danyos dun sa original artist or recording company. Yan. So, take note Yun sa mga nagnanais na magpagawa ng mga jingle, tumawag lang kayo sa aming tanggapan. Nulit ko, 049-544-4662. Yan. At dumako naman tayo ngayon sa pinakahuling kaganapan. Yan. Unahin na muna natin dito sa Cavite. Ayan. May dalawang napatay sa shootout. Dalawang katao, kabilang ang isang pulis, ang napatay sa naganap na shootout sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, Cavite. Yan. Sa kamakalawa ng gabi. Kinilala ang mga napatay na sina PO3 Andy Viaduma, 36 anyos ng Imos PNP at si Noel Latosa, 34 anyos ng Pintong Gubat sa Barangay Paliparan 3 sa nasabing lungsod. Sa police report na nakarating sa Camp Pantaleon Garcia, nakipagbarilan si PO3 Viaduma sa leader ng sindikato na si Latosa. Ayan.
Nasilitusa kung saan ito napatay. Gayunpaman, tinangkang tumakas ni PO3 Biadumang, subalit niresbakan siya at napatay ng mga tauhan ni Latosa. Medyo minalas. Hindi, siguro medyo Yan yata mabagal yung tumakbo. yung mga pulis na yan, parang hinuli nila yung sindikato. Tapos yan, niresbakan sila. Yan. At wala namang impormasyon ang pulisya sa naganap na shootout kung saan sinisilip ang anggulo may kaugnayan sa droga. Yan. At Ayan, speaking of na nga kapulisan, yan yung mga pulis na nagbuwis ng buhay, no? Ito may isang pulis na hot seat. Na hot Kahapon. Talagang nag-trending yung video na yon. So, ito na yung isa sa follow-up report natin kung ano na ba ang ginawa sa pulis. Yan. Pulis Laguna sinibak dahil sa cellphone. Inalis na sa pwesto ang pulis sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna na nakita sa video kahapon ng mga netizen na patuloy na naglalaro sa kanyang cellphone habang nagrereklamo ang isang babaeng estudyante na biktima ng pambubugbog ng mga tindera sa Balibago Commercial Complex dito sa nasabing lungsod. Nakilala ang pulis na si PO1 Mark Ferdinand de la Cruz na kung saan ay hindi pinansin ang reklamo ng estudyante. Ayon naman kay Police Chief Superintendent Ray Maclang, paimbestiga niya ang insidente tungkol sa reklamo ng minor de edad at pinayuhan niya na sampahan ng kaso ang mga bumugbog sa kanya. Samantalang, nasa mahigpit na kustodiya ang nasabing pulis sa dalawa pa nitong kasama para sa masusing investigasyon at hinahanda na ang mga kasong isasampa sa mga ito. Ayan. Ayan. At medyo mabilis nga umaksyon tong si Police Superintendent Ray Maclang, ang hepe ng Santa Rosa. Pwede nating masabi kudos sa iyong good effort na bigyan naman ng leksyon ang iyong kapulisan at hindi mo tinotolerate. In fairness naman, wala naman siyang kasalanan sa ganung insidente, di ba? Well, actually, wala namang pero command responsibility yan. Dahil, siyempre, kung ano yung inaasal ng kapulisan, magre-reflect sa kanilang hepe. Pero, eto naman yung pambawi ng PCR ng Santa Rosa. Dito, hanga talaga ako sa mga to. Bukod sa pagbibigay ng aircon kahapon at pagpapamerienda sa mga inmates. At ngayon naman ipinost nila sa kanilang Facebook ang yung tinatawag ng best practices ng kapulisan na sinasabing merong nandyan yung nag-a-assist sa traffic sa mga tumatawid na mga bata. Meron rin dyan yung barangay visitation sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Santa Rosa. At pati na rin yung ipinaayos na sidewalk. Oo, yan, sidewalk. Sayang, medyo hindi nakakita. Anyway, ayan. Ayan. At sana nga, although noted naman na palaging may mga ginagawa ang PCR, pero sana naman, hindi naman to binugbog niyo yung inyong Facebook account ng Santa Rosa PCR ng mga pictures of your best practices and maliciously thinking. Ayan. Wag naman sana dahil nagkaroon ng medyo hot seat ang isa sa inyong kapulisan at nag-trending sa social media. Sana nga sa mga ganyang huwag na natin hintayin yung reklamo ng taong bayan o kaya mag-post sa Facebook upang malaman nyo o kumilos kayo dyan at malaman na may mga ilan lang tayo mga kapulisan dyan ng pasaway. Yan, pero in fairness nga naman din sa hepe ng kapulisan, kahit wala pa naman nangyayaring magandang issue, talagang nakikita natin dati yung talagang ginagabayan niya yung mga batang estudyante, di ba? Sa traffic. Yun yung tinatawag na best practices nila. Pero siyempre, ayaw naman natin isipin at ayaw naman natin sabihin na dinadivert lang yung issue. Kasama talaga sa yan? Propaganda. Sa propaganda din, di ba? Diyan makikita mga galing na leader kung paano mag-troubleshoot ng problema. Ayan. Sa'yo, sir, keep up the good work. Sir Maclang, yan. Hindi pa kami nakakapasyal ulit sa'yo. Pero lagi naman tayo nakikita dyan sa mga, sa Santa Rosa. Yan. At alam naman yan na lagi tayong visible sa lansangan. Ayan. At dumako naman tayo sa isang paghuhulat mula
Dito naman sa Manila, yan, 1 milyong bayad sa clearance, nilustay ng 2 opisyal ng NBI. At inaipataw yata ditong ay 10 taon na pagkakulong. Yan, medyo mga pasaway din to sa NBI pa man din. Guilty sa kasong graft at malversation charges ang 2 opisyal ng National Bureau of Immigration Investigation o NBI. Makarang mapatunayan, ibinulsa nila ang halos 1 milyong piso na nakolekta sa mga kumukuha ng NBI clearance. Aba, mukhang marami yan, mga 100,000 mga kumuha ng police clearance yan. Sa kanyang 20 pahinang desisyon, sinabi ni Quezon City Regional Trial Court Branch 226 Judge Manuel Santa Cruz Jr. na nagsabwatan sina Quezon City NBI Satellite Office Chief Ramil Rodriguez at ang Chief Cashier na si Elizabeth Sobrevilla sa nasabing krimen. Noong 2006, sa pamamagitan ng surprise cash inspection, ay nabuking ang kanilang modus operandi. Yeah. Umabot sa 120 booklets ng mga NBI clearance na may kabuuang 8,195 piraso ng mga clearance ang hindi nila dineklara base sa ginawang inventaryo ng NBI headquarters. Medyo marami yun. Bagamat na nakapag-issue sila ng mga official receipt, ay nabigo naman silang may turnover sa NBI office ang halagang umaabot sa halos 1 milyong piso. Bukod sa 10 taong pagkakulong, inutusan din ng hukuman ang 2 opisyal na ibalik sa pamahalaan ang nawawalang halagang maabot sa 942,425. Hindi na rin papayagan magkaroon ng pwesto sa alinmang tanggapan ng pamahalaan sina Rodriguez at Sobrevilla. Bukod sa forfeited na rin ang lahat ng kanilang mga benepisyo at sa panahong ipinaglingkod nila sa gobyerno. Yan, nasayang ang kanilang effort at paghihirap sa paglilingkod sa mga mamayan. Kung talagang tapat silang naglingkod, ay mukhang may kasamang kupit. Actually, marami naman talagang nagtatrabaho Ang sa dami gobyerno yan. na Mga ang dami ginagawang Napoles. kalokohan na polis. Eh, dyan na nga lang sa mga lunsod-lunsod, di ba? At sa mga bayan-bayan dyan. Ayan, may alam akong lunsod, Oo. nandyan, may kulay pink. Oo, na... Ang lakas, tumara. Lalo ano pa, siya pa mataray sa pamataray. Tapos sa katatapos na undas, sigurado, yung sa pagpapakabit ng ilaw, tiyak, tinarahan na naman ito yung contractor ng pagpapailaw. Last time, nagsumbong sa amin ang contractor na to, hinihingan raw siya ng dagdag na 20,000 pesos bilang pambayad. Feeling nga kasi powerful siya sa lunsod na yun. Huwag mo naman sabihin kay bata ni Mayor. Oo. Na ngayon na congressman na. At syempre, diba, buti nga yung isa sa mga kalyado niya na polling star niya diba? Yeah, Natanggal na. Nawala na ng ningning. Nawalan na ng sa Ayan, Parinoy. kasi mga medyo palpak sa kanilang tungkulin at hindi natin alam kung may konting kupit. Oo, pero yung rosas na yun, matibay yan. Yan? Oo, Yung kulay pink na nandun yun, daw ang intelihensya eh. Yan matibay. matibay talaga. Pero, hayaan mo, yung kulay pink na yan, lalabas yan sa aming pahayagan, front page pa. Hindi ko pa nalilimutan ang atraso niya. Dapat nga yan, nalilipat na lang sa slaughterhouse. Ewan ko ba naman kay Mayor T. Ay, yan. Montik na! Anyway, yan. Surprise na lang. Basta yung mga Napoles dyan sa mga lunsod-lunsod, aba, kakapal ng mukha nyo, tigilan nyo na yung pagnanakaw, tigilan nyo. Pangungumisyon nyo, alam ba ni Mayor yan? Yan, baka naman kayo ng mga nasa GSO lang ang nagkakaintindihan dyan. Anyway, yan, huwag na sanang kagaya nangyari dito sa 2 empleyado ng NBI. Ilang taon yung pinagsilbihan nila na nauwi sa wala. Ayan. At bagamat ganun nga ang pangyayari, hindi naman lahat ng empleyado ng gobyerno ay sadyang pasaway. Yun nga palang agency, di ba? Patutukan natin kay Bistay. Ayun, meron pa siyang meron siyang assignment sa amin
At bago yan, tanggapin muna natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa NCR sa kasama nating si Bistay, si Boss Ed Tan. Magandang gabi. Nagsampanan ng reklamo sa Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Chairman Robert Lim Jose ng Network of Independent Global Agents o NITAG at si BICC Chairman Dante Jimenez. Kabilang sa mga nireklamo sina DOTC Secretary Emilio Paya, MIAA General Manager Jose Angel Honrado, Office of Transportation Security o OTS Administrator Roland Ricomono, at PNP at Group Director Pablo Managtas. Hinaling sa Ombudsman na agad na mapatawan ng preventive suspension ang mga nabanggit na respondent. Nais din ng mga petitioner na magsagawa na ng investigasyon para matukoy ang pananagutan kriminal at administratibo ng mga opisyalis ng gobyerno at ang aga ng pagsibak kanan Abaya, Honrado, Ricomono at Managtas kapag napatunayan nagpabaya sa kanilang tungkulin. Kapabayaan umano sa mga nabanggit na opisyal sa ilalim ng Command Responsibility Principle kung bigo silang matukoy agad ang mga sangkot sa tanim, balas gama, Boss Edan, sumiservisyo sa bayan. Dito lang sa Servisyo Balita, live online. Ayan, maraming salamat, Boss Ed Tan. Ayan. Ayan, si Ed Tan Flores. Flores. Mas gusto niya screen name niya. Uy, pero may Boss pahabol Ed tayo Tan. kay Ed nga pala. Oo nga pala, kung nakamonitor ka kasamang Ed, pakipuntahan nga itong Rafadin Manpower Agency na hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon sa may 25 mga OFWs na minamaltrato sa Hafar Al-Batin, Cordon, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, at pakipuntahan nga at nasa saan ba matatagpuan itong agency na to? Sa Malate. Sa Malate. Oo. Ayan. At, sa Adriatico. Yeah. Malate, Manila. Madali naman siguro mahanap dahil may mga paskil to. Pakitingnan nga kung merong lisensya to mula sa POEA at medyo kailangan nating makausap. Ayan. At may napapabaya mga kababayan nating OFWs dyan sa Saudi Arabia. Sayang, wala na nag-resign na si Vice President Jojo Marbinay para matawagan natin ang pansin at matutukan ng mga ganitong klaseng reklamo. Yan. At samantalang, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumako muna sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala.
Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online at may tatanggapin tayong ulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa lalawigan ng Cavite dyan sa ating Miss Lady Expose kay Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang gabi. Okay, magandang gabi sa inyo kasamang RT. Welcome po at magandang muli. Lahat na sa ating mga viewers and listeners ng ating programang Serbisyo Balita Live Online. Isang issue man na naman kasamang RT, ang dalawa ang utas sa shootout at isang pulis ang katay. Dalawang katao kabilang ng isang pulis ang napatay sa naganap na shootout sa barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, Cavite sa makalawang gabi. Kinilala ang mga napatay na sina PO3 Andy Biadumang, 36 years old ng Indus PMP at Noel Latosa, 34 ng Pintong Gubat sa barangay Paliparan 3 sa nasabing lungsod. Sa police report na nakarating sa Campanalyong Garcia Headquarters, Imus, Cavite, nakipagbarilan si PO3 Biadumang sa leader ng sindikato na si Latosa kung saan ito'y napatay. Gayunpaman, tinangkang tumakas ni PO3 Biadumang, subalit niresbakan siya at napatay ng mga tauhan ni Latosa. Wala namang impormasyon pa ang mga pulis na nakuha maliban doon sa konting mga istorya pa lang na nakuha natin kanina sa naganap na shootout at kung saan sinisilip ay ang anggulo ng pangyayaring krimen ay may kaugnayan sa droga. Hanggang sa susunod pa po nating mga balita, abangan ang mga mahalagang kaganapan at pag-isiwalat natin dito lamang po sa nangungunang programa, ang Serbisyo Balita Live Online. Mula dito sa Cavite, ito si Beth Sarinas, ang New Lady Exposed, na siyang nag-uulat at sineserbisyo para sa bayan. Mabuhay po tayong lahat at magandang gabi. Yeah, maraming salamat Ate Beth Sarinas. Yan, talagang medyo namin-miss na nga talaga ng mga viewers natin ng ang Lady Expose. At, Ayan, mamaya may pag-uulat tayo sa summer, Nandun yung isang kasama natin sa summer. Ayan. Mahanap pa ng pwesto. Mukhang may signal ba dyan sa Sama? Oh. May cell site ba dyan? Anyway, ayan, at sabi nga ng doon sa Magkahawig, Magkahawig Bad Report. Anyway, siyempre, at tanggapin ngayon natin ang pag-uulat mula dyan sa labas ng ating himpilan. Tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Nakatakdang ipakilala at ipakita sa publiko ni 2nd District Northern Samar Representative Emil Ong ang 12 talampakan ng estatwang bronze ni dating Pangulong Corazon Aquino, nakatayo sa 72 kilometer na kalsada na nagkukonekta sa Eastern Samar at Tacloban. Sinabi ni Ong na nakaharap ang naturang estatwa sa nabanggit na kalsadang nakapangalan rin sa dating Pangulo na matatanaw pa ang Pacific Ocean. Ang pagpapatayo ng estatwa ay bahagi ng pagpapasalamat ng kongresista sa tulong sa kanya ng dating Pangulo at sa pagtulong na mayangat ang turismo sa lugar. Ito si Dryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, dito lang sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat
kasamang Dryan. Ayan, mag-iingat ka dyan. Ay, hanapin- Maraming pating dyan. Pupuntahan daw niya si Delia dyan. Si? Si Delia. Sino yun? Ayun. Anyway, Sa Tacloban. Tacloban, layo ng Samar yata sa Tacloban. Pero anyway, mag-ingat ka. Pasalubong namin durian. May durian ka. Anyway, yeah. At habang hinihintay natin ang yung mga reports, ay ibalita naman natin ng isa pa sa mga best practices diyan sa lungsod ng Calamba sa pangunguna ni Vice Mayor Ross Rizal. Ayan. Tagsagawa sila ng tree planting project. Diyan sa Calamba. At yan, medyo naging eventful ang nasabing programa. Yan. Kumbaga sa bagamat walang kalaban tong si Vice Mayor Ross Rizal, ay patuloy pa rin na nagpapakita ng kanyang gilas at sipag. Pinupuri nga siya ni Ma'am Molina eh. Aba, yung dating police. Post sa FB, di ba? Knowing Ma'am Molina, napaka-prangka niya. Oo, napakataray niya. Pero, yan. At, may pag-uulat tayo? Meron tayong pag-uulat na tatanggapin mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan sa kasama natin si Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Okay, walang makakatulad sa pamahalaan ni Barangay Chairman Rosilito Pagkaliwangan ng Barangay Bagitawak, Lipa City, Batangas, kung saan simula ng ito ay maupong kapitan sa naturang barangay ay nagbibigay ito ng libreng barangay silang, certificate of indigency, etc. ng mga pangailangan sa sertifikasyon mula sa barangay. Kaya naman sa loob na 7 na taon itong panunungkulan sa barangay ay napanatili ito na napalapit sa kanyang mga constituent ang tanggapan ng pamahalaang barangay. Dahil dito ay patuloy na sinusuporta ito ng mga mamamayan ng barangay Balitawak, maging ang opisyal ng lungsod ng Lipa City ay malaki ang Ayan, at maraming salamat kasamang Adan at mukhang nalobat ka. Sabi ko, gala ka ng gala, hindi ka nagcha-charge. Ayan, Anyway. may report ulit tayo mula sa labas ng himpilan. Tanggapin naman natin ang pag-uulat mula naman dyan sa lalawigan ng Laguna. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa roving reporter natin dyan sa lalawigan ng Laguna, si Levi Tatad. Levi, magandang gabi. Yes, magandang gabi kasamang RJ, ano? At sa kasalukuyan nga, ay galing kami sa Comelec kanina upang gawin yung sinasabing petisyon, ano? Ng Comelec na Finance kay Senadora Berna Katapang. Subalit sasagutin namin sa takdang panahon. At sa bayan naman ng Kabuyaw, nagkaroon ng
transmission at medyo mobile ang ating kasamang si Levi Tatat. Yan. Na binalita niya na galing yata sila sa COMELEC at upang siguro asikasuhin yung kandidatura ni Ms. Mirna Katapang para pagka-senadora. Ayan. Nagkaroon ba ng problema doon? Medyo mukhang napasama yata ang kanilang team o kanilang partido na naging nuisance candidate. Yan. Medyo, Paano si Gobernador? Si alternatibong Governor? kay mukhang hindi yata apektado yata sa gubernatorial candidacy nitong ni Berlin Alberto. Ayan, para sa lalawigan ng Laguna. Ayan, at muli natin tanggapin ang balita mula kay Levi Tatat. Levi, magandang gabi. Aresto nga ng pinagsanib na pwersa ng Kabuyaw PNP ang sinasabing number 4 top ranking na drug dyan sa Barangay Banlig sa Buyaw kanina sinagawa ng pulisya dito sa Kabuyaw PNP. Kasama dyan itong si director nila si Joey Robredo Hermano, 38 anyos, at sinasabing nakatira sa Purok 3 sa Barangay Banlig, Kabuyaw, Laguna, na mga intel operatives sa pangunan ng Police Inspector Halino Bron Balauro sa pag-ugayan naman ng officer siya sa paggawa ng bypass operation sa nasabing suspect at nakuha ang 4 na piraso ng maliliit na plastic sachet na naglalaman ng shabu at ang crystalline substance. At nagawa naman ng 200 pesos na bag money na kung bakit narito ang nasabing suspect. Sa ngayon ay nakapin na ito sa PNP Custodial Jail at naharap sa kasong paglabag sa Dangerous Act. At dito naman sa bayan ng Baeng, arestado naman ang number 10 na most wanted person tapos na magsagawa ng manhunt Charlie ang pamunuan ni Major Owen Manat sa nasabing barangay Isidro Bay, Laguna, at naaresto ang suspect na is made Ricarte alias Sunny Boy. At ito ay sa panguna man ni P.O. Dream Marpore. Sa ngayon, ang mga suspect ay nakapita sa kanya-kanyang PNP Custodial Jail at yun namang nasa Kabuyaw ay gano'n din at haharap sa patong-patong na kaso. Wala pa rin dito sa labas ng impilan sa Metro Manila kung saan tayo ay patuloy na pupunta at dahil nga inatinan natin itong pagdinig sa sinasabing petisyon ng COMELEC dito sa ating kaibigan si Mirna Katapang. Nagbitada at nagsiservisyo sa publiko para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan. Maraming salamat kasamang Levi. Bukas, baka nasa Los Baños tayo. Ayan, bukas baka nasa Los Baños tayo naman. At siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating ito nga, yung pinakahihintay natin guest natin ngayong gabing to. Ang best friend ng masa. Ayan, mamaya ay makakasama na natin. Yung mga viewers natin, abangan nyo lagi yung mga politikong i-guest namin dito. Yung mga kandidato. Mga kandidato, para kilalanin nyo, di ba? Kung dapat Kilatisin nyo. Dapat nyo ba itong iboto uli? Wag na lang. Wag na lang, di Ayan. ba? At syempre, dito sa programang Serbisyo Balita, live online, dito natin, hindi naman gigisahin. Oo. Maka-question and answer na dapat. Yung tipong makikilala mo kung okay ba itong si ganito. Si Kapitan, si Konsihal, si Mayor, di ba? Ito yung nagpapakita ba? Kasi iba yung nasa tarpaulin mo lang nakikita eh. Na sa nakikita mo sa TV, sa internet. Pero bago sa tayo movie, mag-commercial break, nais ko lang puntuhan yan. Bakit? Napapansin ko, pag sa mga tarpaulin, ang babata ng mga picture, pero sa personal. tatanda na. Parang yung isang natakbo dyan na mayor, dyan sa Kabuyaw, bata-bata ng mukha, yung pala, Yung pala malapit na maging senior citizen. napagkamalan ko nga nasan mo yung anak nyo? Na mga kandidato, yung pala siya yun.
Ayun. Kulang na lang ang malagay nyo mga mukha ninyo sa poster sa yung baby picture nyo para pabataan tayo. Ano kaya siguro apekto na yun o discarding nila yun para, To look syempre, good, huwag nyo ikahiya yung edad nyo. Siyempre, kailangan maging proud kayo. hindi kasi syempre nalilin lang nila yung mga hindi nakakilala sa kanila. Ay, ang Oo. gwapo pala ni Ang gwapo, tapos ni Konsehal, ni Bukal. biglang Pero pag kakatok. nakita ng personal, Mga pa niya, kakatok sa pinto. Sino ho kayo? Parang gano'n, no? Parang taka. Kayo ho po yung nasa sa buti na si poster. Bukal Uruga, medyo nagpalitan ng At saka, tarpaulin. nagpalit. At saka si Konsehal Johnny Lazaro, medyo nakita ko talagang Pero parang ang siya. gwapo ni Johnny Lazaro ni Konsehal Johnny Lazaro Photoshop sa yan. picture na Photoshop yan. Mamamaya, kayo po ba si Konsehal? Ayan, nagpabelo. Hindi, kapatid ko lang. Ayan. Okay, Nagkita ko sa kapitan. bago tayo humantong sa ating special guest ngayong gabi, tayo dumako muna sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Isip ng kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itabinig ang katotohanan. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang paman. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang paman sa ating katotohanan. Ito po, si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Sa Jad Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jad Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999-10190 or 0917-530-1578. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at syempre, kagaya ng ating sinabi kanina, ay Meron tayong guest. may guest tayo at makakasama natin ang isa sa mga mas ituturing na batikan na sa Isa larangan ng public service. sa low profile na konsehal dito sa Medyo hindi Luzon natin- ng Santa Rosa, di Hindi ba? natin tatawagin politiko kasi minsan may negative connotation ng politiko. Public servant, para mas pretty. At sa araw na to, i-welcome natin si Konsehal Boy Pactoriza ng lungsod ng Santa Rosa. Isang magandang araw, Konsehal. Ay, magandang araw din sa inyo lahat. Maraming salamat at ako yung inaambitahan upang maipaliwanag
kung ano ang adikain at layunin ng inyong konsehal, na si Konsehal Boy Factorisa. Una sa lahat ay nais ko munang pumati sa Serbisyo Balita na rin away, lagi natin panoorin na Serbisyo live online. Ayan, talagang live na live tayo ngayon at tiyak nandyan nakasubay pa yung anak ni Konsehal Boy. Idol na idol niya, tatay niya eh. So, Konsehal, alam naman natin na kayo ay running for third term. Ika nga, for these past 6 years bilang konsehal, o ilang taon na ba kayo sa larangan Sa serbisyo? pag-serbisyo sa mamamayan? Kung ating tutusin, ay so far ay siguro 5 terms ko na naglilingkod sa bayan ng Santa Rosa at ngayon nga ay syudad na, from municipality to city, ay naging bahagi rin si Konsehal Boy Factorisa at iyan naman ay dilingid sa aming mga kababayan dito sa syudad ng Santa Rosa. At kasaluyan, batay sa batas sa local government ko, meron pa akong isang term na kaya ngayon ako ay naghahangad na matapos ko ang aking 3 termino at harinawa at ako'y naniniwala sa aking mga kababayan na bibigyan nila ako ng pagkakataon na gumraduate muli sa bilang 3 termino sa paglilingkod dito sa siyudad ng Santa Rosa bilang isang konsehal ng siyudad ng Santa Rosa. Yeah. So, ibig sabihin, nung itong lungsod ng Santa Rosa, nung ito'y nasa panahon ng ito'y bayan pa lang, sino yung nakasama niyong alkalde mo? Ang nakasama kong alkalde ay ang nasirang si Leon Katindig Arcillas na ama ng ating kasalukuyang mayor na naniwala, ako ang unang-una naniwala sa 7 programa na nilatag namin sa ngayon ay siyudad ng Santa Rosa at ngayon ay masasabi ko lahat ng programa na ginawa namin sa panahon ni Mayor na nasirang Mayor Leon C. Arcillas ay ngayon ito ay pinapakinabangan. So, ibig sabihin sa panahon niyo nag-umpisa ang talagang ibinigay at doon ko nakita ang maganda niyang pagmamanage, maganda niyang pagpapatakbo from municipality to city of Santa Rosa na talagang ako bilang isang nanunungkulan at may tuturo ng aking mga kamay kung anong mga programa na iniwan ni Mayor Leon C. Arcillas. Kung ano ba talaga ang kailangan ng Santa Rosa? Oo. At ngayon, yun ay pinagpapatuloy ng ating kasulukuyang Mayor Arlene B. Arcillas. So, ibig sabihin ba, itong si nasirang Mayor Leon Arcillas, at kayo na nasa Sangguniang noon, kayo yung naglatag ng parang daan patungo sa kaunlaran ngayon na tinatamasa ng lungsod ninyo? Siguro masasabi ko may bahagi ang inyong abal lingkod dahil sabi ko nga po, ito from municipality na nanungkulang kami way back 1998 at naging siyudad ang Santa Rosa ay 2004. At doon sa second term namin, nilatag namin na maging siyudad ang Santa Rosa at ngayon po ay isa ng kasulukuyang siyudad at pinipilit namin na ito ay maging lone district. Siguro for the next year ay matapos ang local election ay may sulo na, pero meron na kaming ginawa na isang batas na maging lone district ang siyudad na Santa Rosa. So at least sa ikalawang graduation nyo isa yun sa mga gagawin nila, diba? At Konsehal, nung panahon ninyo, nung nag-umpisa kayo sa larangan ng public service, ano pong bilang miyembro ng Sangguniang Bayan nun, ano yung committee hinawakan nyo nun? Yun nga may pagmamalaki ko na ang committee na hinawakan ko that time na si Mayor Leon C. Arcillas ang nanunungkulan ay yung urban planning, saka infrastructure and laws and government. Kaya nga po, ang 3 committee ito ang pinakamabigat na committee sa Sangguniang Panlusod na talagang dito lahat pumapasok na committee kung paano i-develop, aayusin ang kaunlaran ng isang bayan. Kaya tulad na bilang isang urban planning, bago kasi iayos ay magkaroon ng
improvement o kaya zoning ay sa aking opisina dumadaan. So, ibig sabihin na marami kayong mga pinanukalang batas o ordinansa na yun ang naging epekto ngayon. Siguro, nakita naman Tulad nga yung pagpapatibay nga ng mga development dito, tulad ng SM, lahat yan ay dumaan sa aking tanggapan. Kaya kung ano man ang nakikita natin from municipality to city, since 9 years ako nanungkulan at ang aking committee yan, ang aking hinawakan, ang urban planning at infrastruktura, ay masasabi ko na malaki ambag ko dito sa kaunlaran ng siyudad ng Santa Rosa. Kung sakaling, alam naman natin na possible din na makagraduate kayo ng term ninyo, ano pa po yung committee na gusto nyo hawakan? Ano pa po yung mga ordinansa na nais nyo gawin? Siguro, kung mamarapatin at bibigyan ulit ako ng pagkakataon na makakasama ko kung sa darating na panahon, gusto ko ulit yung urban planning. Dahil dito, nakikita ko at may naiyayos ang zoning ng bawat lugar. Dahil kailangan ang siyudad ng Santa Rosa ay pangalagaan. At ako'y naniniwala, din ang siyudad ng Santa Rosa ay mapalad ang bawat isang naninirahan dahil maunlad ang siyudad ng Santa Rosa. At ramdam na ramdam natin na nakita natin na very happy ang mga mamayan dito. Kumbaga, livable, di ba? Pero siyempre, sabay lang ako'y nanunungkulan. Meron pa rin akong gustong pangarap na gawin sa darating panahon na since alam naman ng bawat isa na ang member ng Sangguniang may limitasyon din ang panunungkulan. Lahat naman yan ay nasa executive. Kaya at naniniwala naman ako kung itong aking adikain na muli ay para sa darating na panahon ay ayudahan ng ating magiging executive kung sino man ang mabibigyan ng pagkakataon na manungkulan bilang mayor dito sa siyudad ng Santa Rosa. So, ibig sabihin, eto bang sa pang last term ninyo, ito yung sinasabing na magiging legacy mo? Opo. Pwede ba natin maihayag sa ating mga viewers kung ano yung nais mong legacy maiwan sa Santa Rosa or secret na muna? Hindi, pwede ko naman sabihin kasi bilang ako nanunungkulan, ito yung pangarap ko. Una-una, ay dangat nga na sabi nga kung ano ang prioridad ng executive, wala naman kami magagawa. Pero, at naniniwala nga ako na ito darating ang panahon, ito yung makakaroon ng katuparan. Una, siyempre gusto ko rin magkaroon ng pamantasan ang siyudad ng Santa Rosa dahil naniniwala ang bawat isa ang edukasyon, ang pinakamahalaga para ipamana natin sa ating mga anak. O nga po, meron tayong Polytechnic University of the Philippines, pero ang PUP po ay may ceiling. Kawawa naman po yung nasa middle class na mga bata na hindi maka-afford doon sa kaalaman at karunungan. At alam ko, ang PUP ay mayroong, ito ay national, pinapatakbo ito ng national na budgeted ng national. Hindi. Ang PUP dito sa City of Santa Rosa ay budget ng City Government of Santa Rosa. Dangat nga lamang, ang operation ay ang national. Kaya minsan, may limitasyon din yung mga course. Ay kung minsan, sa bawat course, kung 50 lamang, yung hindi na pwede mag-excess. Kumbaga parang may quota. May quota, yun. Paano yung mga hindi kinaya yung Tapos, una-una, siyempre yung kaalaman ng bata, hindi na sila ma-qualify, hindi nila ma-avail ang edukasyon sa PUP, standard ng PUP. Pero kung tayo may pamantasan na siyudad ng Santa Rosa, kaya ma-accommodate. Kaya accommodate dahil maunlad ang siyudad ng Santa Rosa dahil nakakaingit nga mas malaki ating income pero ang kabuyaw ay meron pamantasan ng kabuyaw. Kaya isa din sa pangarap ko. Pangalawa, siyempre, may edad na rin si Kunsehal Boy Factory sa baka darating ang panahon, maging senior citizen. Gusto ko sa part ko, magkaroon ng subsidized, parang incentive. Allowance. Incentive ang bawat senior citizen. Pero lalagyan naman natin ang bracket. Hindi naman pwede sabihin lahat na senior citizen ay meron ng allowance o incentive. Siguro pwedeng 70 to above. Pwedeng bigyan natin ng 1,000 monthly o kaya yung 60 to 500 na para kahit paano ma-appreciate. Bilang para
nabigay lang namin sa senior citizen, ang libre sine. Ayan, tapos yan. Yeah, pero kagaya ng may compare natin sa lungsod ng Makati na may isang senior citizen doon na umabot ng 100 years old. Ang naging pinaka parang pabonus o pabuya 100,000 ay binigyan ng 10,000 pesos. 10,000 per year. Hindi, 100,000 bilang doon sa pa-birthday sa kanya na siya umabot sa 100 years. Parang every year yata parang Parang bihira kasi yung maabot sa ganun. Siguro, maganda naman yun dahil lahat naman tayo darating. Kaya nga, maging bahagi ang ating senior citizen sa kaularan ng syudad. Maramdaman, ayan. Kaya pwede naman talaga ibigay kasi kukunti lang naman siguro aabot ng hindi naman lahat senior citizen. Lalagyan mo natin ng bracket. Hindi naman siguro. Saka hindi naman lahat abot ng 100. Pero nais rin natin umabot ng ganung edad. At siyempre, para sa kabutihan at ikagagaling ng ating mga senior citizens, yun bang yung konting ayuda ba na maramdaman nila? 500 a month? Siyempre, may pambili na sila ng maintenance ng gamot, pangdagdag. So, pagdating naman po sa dun sa part ng senior citizens, yung kanilang incentives na natatanggap. Matanong ko lang, libre ba sila sa mga tinatawag na maintenance medicines? Bukod din sa incentive. Sa ngayon. So, meron namang na nasasubsidize namin ng gamot. Siyempre, hindi nabibigyan ng focus Meron naman kami yung sa metformin, yung butika ni Lola at ni Lola. Meron niya butika ni Lola. Tsaka may PhilHealth sila, di ba? PhilHealth. Meron naman siyempre, yung ibang bayan kasi nakikita kasi ako naniniwala naman sa akin pananaw na kung sa bawat bayan na nakikita natin magandang programa, pwede naman natin i-adapt yan dito Di ba? Gaya-gaya naman, pwede naman yan. Lahat naman yung gaya. I-adapt mo lang. I-adapt mo. Pag maganda, kuhanin mo. Pagpangit, huwag nang kunin, di ba? Kinopya mo na hindi mo in-adapt, ay mabamakaso ng plagiarism. Meron pa rin ako isa, siyempre, pang-executive nga yan. Sabi ko nga dito, nakikita ko dahil pag may namamatay, na pinipilit natin makatulong, lahat dumadaing dahil ngayon ang kamatayan talagang pinaghahandaan. Nakita ko naman, kung talaga mabibigyan ng focus at atensyon ng pamahalaan ng lungsod dahil kami naman, nag-aalat naman kami ng budget para sa burial assistant. Dangat nga lamang, minsan, hindi lahat maabil, hindi makabil dahil siguro hindi rin nakikita pa, Pero sa akin siguro, kung magkakaroon ng pagkakataon ng pamahalaan ng lungsod ng Santa Rosa, pwede magtayo na isang punerarye. Matik na. Matik na. Pag may namatay. Eto. Pero for senior citizens lang. Hindi, kahit na sino. Pwede. Kasi, nahingi naman Meron naman yan sa ibang lugar dito. Meron na Kasi, titingnan ko, nakikita ko naman, alam ko, mura lang naman yan. Dahil naman yan, pag-uusapan natin yan. Sa PCA, alam ko, mura lang yan doon. Mga 5 to 10,000. Magtayo na lang isang punerarya. Subsidized ng city government, city run na meron ding burulan. Pwede gumawa, kung pwede namang mag-absorb ng yung nag-aayos ng yung balsamador. Mumura lahat yung kasi talagang nakakatakot nakakaawa na ngayon na may iwanan ng mamamatay. Nagagastos ng mga iba, umabot sa 25, 30 pag namatay. Hindi, ang kabaong lang mga 50 na. Magaganda yun. Hindi naman kailangan maganda kasi ang tao naman, kahit nga... Maganda na yun, mga benching ko maganda. Kahit nga yung walang-wala, makikita mo, 30 ang babayaran, 40, hindi nga Yan nga ako natatawa minsan Yung mga, sabihin na natin, medyo mahihirap sa buhay. Kapag namatay, gusto naman nila, garbo naman ang kanilang... Tsaka yan yung magandang programa na walang hihingi. Ay, oo. Hindi pwede ipamigay, Talagang pupunta mga ngailangan talaga. Para yung yung isang konsehal sa doon, sa Kalamba. Yun. Kapag may lumapit sa kanya, hindi siya nagbibigay. Ang sabi niya, makakatulong din ako sa'yo pagdating ng panahon. Yun. Yung pagdating ng panahon. Pero sa natin ako, parang sa parang sa deliberation sa Sangguniang, siyempre meron hinihimay mga ganong ordinansa. Hindi naman po kaya maka-apekto ito sa negosyo naman po ng mga
Kaya nga, yung mga Paninarya. paninarya naman sa Kung talagang makaka-epekto, hihina yung kanilang business. Pero sino naman sa council, ang council mabibigyan ng manunukulan, ang tututol dahil ang programang ito ay para sa mamamayan. Para sa kapakanan. Kapakanan ng mamamayan na wala mas higit silang nakakarami kaysa sa mga paninarya. Oo. Di magkakaroon ng competition, di makapagservisyo ang pwede pa naman continuous pa rin ang business Hindi nila. naman lahat, syempre, lalapit dun sa programa ng bawal ni Consiel. Dahil meron naman tao, may pride din. Kahit ayaw nila ng ayaw nila ng libreng kabao kasi ganito, ganyan. Kulang na lang, may confetting pinapalipad sa helicopter. Hindi kaya ng city yun. Kasi ilalagay naman talaga pang masa. Yung talaga yung sino lang ang gusto. So, kumbaga sa pwedeng mag-avail nito siguro yung mga yung indigent, yung class D. Yung indigent talaga. Yung class Tsaka D. kung sino yung gusto mag-avail, kahit hindi indigent, di ba gusto tumanggap ng ganun service? Kasi hindi naman natin pwedeng pumili ng lahat naman, sa bagay nga, matatawa ka nga. Yung PhilHealth para sa masa. Pero minsan, nasa middle class, meron din PhilHealth. PhilHealth nag-avail din. Kung saan makakatipid. Siyempre, ganun ang tao, di ba? Kahit yung mga mayaman natin talagang mahanap sila ng way kung saan makakatipid. Lalo na pagdating sa kalusugan, sa edukasyon, at syempre yan sinatawag na yung kamatayan. Yan. At ayan, magandang programa yun. Magandang programa yun na dapat. Kaya nga, all the reason kung bakit kailangan natin mapag-graduate siguro si Consiel Boy Factorisa. Dahil, ang gaganda pa ng gagawin niya, diba? Parang nagkataon. Ang ganda pa ng gagawin niya. Kaso, eto, sa programang Serbisyo Balita Live Online, dito, may copyright to. Ibig sabihin, touch move. Nasabi na. Hindi nyo pwedeng kopyahin. Porket nasabi na. Ayan, dahil alam ng lahat. Idea niya yan. Kasi Factorisa dito, para sa lisod ng dahil kami na rin mismo. Kasalukuyan niya, ako'y tumatayo para against, nag-uupos ako para sa pagtatayo ng dito sa yung DK, dito sa Laguna Lake. Kasi hindi naman ako tumututol sa programa ng national, pero hindi nila binigyan ng daan kung ano magiging apekto sa lahat ng mga naninirahan dito sa baybayin dagat na nasa sakupan ng Barangay Sinalam, Barangay Aplaya, at saka Barangay Kaingin. Kasi ang programang ito, yung Lakeshore Dike na re-reclaim na maging daan. Pero ang pagkakaintindi ko ng una, akala ko ito yung nakakampara sa mga San Juanico Beach na nakita ko, wala namang magiging apekto. Pero pinupusto nila dito ay reclamation. Imagine po natin. Tatambakan natin. Kasulukuyan ay hindi pa tinatambakan. Pag bumabaha at nagkakaroon tayo ng bagyo, bumabaha ang tatlong baybay. Hindi lang baybay po, hindi lang itong dito. Kasi kabayanan. Kabayanan. Kasi pero nyo kung tatambakan natin, wala magiging outlet ang tubig ulan o nanggagaling sa lalawigan ng Cavite. Kasi ang Laguna de Bay at catch basin ng tubig galing sa Rizal, sa Cavite. That time na nagkakaroon ng symposium, tinanong ko sila, bigyan nyo kami ng kopya o design kung paano itatayo yung DK. Ang pinanala, nakatayo na, paano yung operation? Ang sinasabi kasi nila, ay ilalagyan daw ito ng pumping station. Pumping station dito sa Santa Rosa, sinasabi 4 na pumping station. Paano nila na-compute na 4 na pumping station ang kailangan? Una-una, ilang capacity ba ng bomba? Kasi ang bomba, yung bombang ilalagay, ang magpapatakbo nito ay electricity. Paano kung bumagyo? Nawala ng karoon ng power? Paano ngayon yan? Sasabihin naman nila, lalagyan ito ng generator. Ang generator, ba magpapatakbo yan? Tao. Nung ang bumagyo sa Pasay, mayroong pumping station doon, nasa syudad pa. Hindi nabuksan yung bomba Kaya nag-overflow. Kasi nabahaan din. Yan din yan. Kaya malaking katanungan. Tanong nga kung kaya ba ng bomba yung 4 na pumping station na para hindi bumaha ang taga-tabing dagat. Pero yung una ko pinaglalaban
Nagkaroon na ng series of dialogues nandiyan tungkol dyan at yung mga seminars na kasama nga rin dyan ang isang kaibigan natin na si Consel Echit Isuasigo, isang lunsod ng Binyan na kung saan inopost din niya. Dahil tama ang sinabi nyo, walang konkretong solusyon na ipinapakita ang mga may proyekto nito. Ika nga, yung tinatawag na flood control solution. Ang yung konkretong flood control solution upang makasiguro ang mamamayan na kahit magkaroon ng road dike ay hindi na sila maapektuhan. Pero diyan sa anong yan, alam naman natin na ika nga ang yan ay panukala o proyekto ng nasyonal. Tagal na yan, di ba? Matagal Parang na. Pero pilot bibiding na ata yan eh. Yung masabi ko, sagutin lang nila yung aking mga katanungan na hindi ko totally na tinututulan ang programang ito. Nga lang, may mga maepektuhan. Yung maepekto na, yung sinasabi nga, yung sewage treatment, ano niya, tsaka yung tawag na, yung kasi hindi nila makompute kung gaano karami yung volume na lalaki na dadaang tubig agos dito Sino makaka-compute? Kasi ito ay bahagi ng climate change Di ba? Kasi based dun sa mga naging past experiences nung bumagyo, nakita naman natin may bagyong kokonti lang naman yung baha. Kaya manageable. Hindi naman maapaw. Meron naman talaga naman itong mga baybay barangay nyo nalubog yata ng ilang buwan. Mga 3 buwan yun. Sa amin, sa Kaingin, 2 buwan. 2 buwan. So, siguro, let's just hope and pray na itong mga nagdanais na proyekto na to, siguro pag-aralan o kaya dagdagan nila ng pump. Hindi, ang tataka naman ako bakit hindi mo iyahang? Ba't mo kailangan i-reclaim? Para dire-diretso na. Oo, dire-diretso na. Parang walang mga opposition. Kasi programa ito maganda naman, proyekto. Kaya lang naman may tumututon, ma-epektuhan. May alternative naman, pwede naman gawin. Hindi nakakang yung So, kailangan talaga ng masusing pag-aaral at pag-uusap. Bago umpisahan. Yun lang naman ang So, may 3 taon pa naman. May 3 isipin nyo, 7 years gagawin ang proyekto. Pero 7 years na ma-epektuhan. Under construction pa yun. After na matapos ang proyekto, doon pala malalaman ng kung talagang epektibo nga. Kung palpak, wala na. Alangan mag-ibayin natin. Wala na. Kaya nga yun yung malaki So, panibagong usapan ulit yun kung paano yung flood control. 7 years. 7 years ng Pero, bago dumating yung 7 years naman na yun, at least may iiwan nga si Consel Boy Factoriza na legacy. Una, siguro naman, ito sa point of view naman natin, on the part ng media na nakamasid sa mga kaganapan sa inyong lugar, siguro naman yung isa sa mga pinapangarap nyo ay hindi pwedeng matanggihan o hindi pwedeng implement ng executive sino man ang upo. Dahil ito nga, kagaya na sabi nyo nga, ang edukasyon, ang talaga pangunahing pangangailangan ng isang tao upang para sa kanyang kaunlaran at para sa kagalingan ng isang lugar. At hari nawa na yung inyong pinapangarap, basta sulong yan, pamantasan, matuloy. At yung pangalawa, yung libreng kabaong, libreng funeral services sa mga senior citizen, sa tingin naman natin, madali matupad yun. Madali ring matupad dahil ang kusino man executive na upo, siguro naman wala naman tatanggi doon. Oo naman, naniniwala naman ako. At isipin rin yan, ay menos gastos na rin talaga to kaysa may mga nang hihingi, wala namang hihingi. So, matik na yun. At syempre, yung magandang pakinabang ng ating mga senior citizen na malapit ng tungtungin ni Consel Boy. Sana naman, bago naman tumungtong, yung incentive. Ito dagdagan naman. Kasi may libre sili na. So, kung may 1,000, may pang shopping na sila. May pang naman. O may pang date na sila kay Lola. Si Lola lang ang pwede manood. Paano si Apo? Sumama. Minsan lang naman. Kaya nga, may bracket naman. Hindi naman lahat na senior citizen. Kasi marami senior citizen.
at the age of 60, talaga malalakas pa naman, no? Hindi pa naman kailangan bigyan talaga ng subsidize ng government. Yeah. Pero kahit pa paano, at least humanitarian. Kaya, maparamdam mo. Tsaka mahal natin ng senior Magkano citizen, ba ngayon diba? ang ira na kinikita ngayon ng lungsod ng Santa Rosa? So far, ang ipinasok sa amin for the budget for the year 2016 ay 2.2 billion. 2.2 billion. Pero yung realized budget, iba yun eh. Iba yung pero hindi pa namin na projected. Hindi pa kami sa budget, hindi pa kami nagbabudgeteering kung ano ma-realize for the year 2015. Doon kami bibasic. Pero based dun sa kung sa year ng 2014, ano ba nung nag-set kayo ng budget nun? Na-realize naman, actually nagkaroon pa kami ng supplemental budget na 100. So, sumobra ng 180 million. So, kita naman natin, talagang yung kaunlaran ng Santa Rosa ay talagang kitang-kita. At dapat lang talaga, kaya sabi nyo nga, dapat maramdaman ng bawat isang mamayan. Mula nung habang siya'y nasa Sina, pupunan pa lang siya ng ina niya, hanggang sa kanyang himlayan. Parang Makati. Ang lungsod ng Makati, ang pamunuan doon, nung time ng mga Binay, talagang alaga ka magmula from birth to death. Ewan ko lang ngayon. Guys, binanggit din yan ni Vice Mayor Isko Moreno na na-interview natin Like sa dati, diba? Kasama natin na si Vice Mayor Arnel Gomez. Kasama natin. Kaya naman talaga kasi sa laki na rin ang income ng Santa Rosa. Maliit lang naman ang maliit lang yung area. Importante ay may pagmamalasakit at pagmamalasakit. Political will. Yung gagawin nyo pa, sigurado yun yung serbisyo mararamdaman talaga ng mga mamamayan isa sa pa rin Santa ako, siguro isa ko pa rin pangarap. Kasi ako taga rito. Actually, matagal ko na inano yan eh. Yung ano ba tawag? Yung mga nagpa-parking ba? Ano tawag? Dito sa daan? Marker? Hindi, yung pumaparada sa daan ba term doon na masasabi ko, yan yung nagkaroon na ako ng ordinansa na ano ba yan? Wala ko rin ako. Illegal parking? Oo, dito sa bawal kasi yan eh. Gumawa na ako, may towing. Nag-ano kami na may city, may towing na. Ginawa nga lang, talagang, siyempre, mayor din ang yan. May kumuha na ako ng isang private firm para ito ang lahat ng mga nakapark. Kasi, minsan pag nagkaroon yung focus on traffic. Focus on traffic. At saka, ang alam ko ay sinusulong na rin yan sa Manila, yung no garage, no car. Hindi, may batas naman kami nga. So, kapag wala kang garahe, huwag ka na muna magkotse. Oo nga, meron. Kasi, nakaparado sa labas yan. Although, yun nga, kapag sabi niyo nga, yung implementation. Oo. Baka naman napopolitika pa. Kung gusto ano. Siguro sa executive, kaya lang, talaga kailangan, may political will. Alam mo, marami kaming ginawang batas para sa kabutihan ng bawat isa. Meron magagalit at kasi paggawa ng batas talaga may maepektuhan. Oo, may matagawa. Pero kailangan yung mas mahigit ang makikinabang. Pero at saka dapat, yan sa mga viewers natin, sa mga ordinaryong mamaya, dapat maging malawak ang pag-iisip, bukas ang pag-iisip. Bagamat may paghihigpit, in the long run, tingnan natin yung magandang epekto na kayo rin ang makikinabang. Yun ang sinasabi ni Pastor Boy. Kasi minsan, yun nga, napakahirap mag-implement ng batas dahil maraming magagalit. Pero, ano in the end ang resulta? Ay ganito pala. Magiging maayos na. Kagaya na lang nung no to plastic. Inumpisahan sa bayan ng Los Baños. Ang daming tumutol dyan, pati Jollibee. Vlogging. Pati yung food chains talagang nagreklamo. At sinamahan namin si Mayor Perez hanggang sa Senado, hanggang sa Kongreso para maisulong lang yun. Ano nangyari? Nagwagi ba ang Jollibee? Hindi. So, sila rin ang sumunod dahil batas yun. Na ngayon, ang no to plastic, diba? Halos ngayon, lahat. yung no to plastic na inumpisahan sa bayan ng Los Pilipinas Baños, na yata. napapa-implement, ina-adapt sa iba't ibang bayan. Sa Torosa, meron na rin batas niya. Kaya nga, yun yung sinasabi natin magalit na kung magagalit. Basta ang alam namin, ito makakabuti, ito ang tama. Yan si Consul Boy Factoriza. Sana nga lang, kung sino man maging executive, talagang, mapagbigyan ng mabubuong mga ordinansa ng sanggunian.
So, sa ngayon, alam naman natin, wala pa namang, hindi pa panahon ng kampanya, pero tapos na mag-filing, mapunta naman tayo sa kamusta na ang panahong nalalapit na ang ika nga bakbaka na naman tayo dyan. Kumusta ba ang ikot? Yan? Ayos Kumusta naman. naman? So far, siyempre, alam naman ng ating mga kababayan kung sino si Consial Boy Factorisa na 5 termino na naglilingkod sa pamahalaan ng Santa Rosa. Sa akin naman panunungkulan, wala naman silang masasabi. At dangat nga lamang, siyempre, pinapaliwanag ko sa kanila na talagang may limitasyon din ang aming panunungkulan. Siyempre, sa hirap, marami talaga. Ang problema lang naman na encounter ni Consial Boy, mga tulong Pero, kung ano naman ang abot kaya ni Consial Boy Factorisa, nagbibigay. Basta ang importante, si Consial Boy, yan ang inyong best friend. Yan. Best friend ng Masa. Kahit saan. Best friend pa more. Best friend pa more. Yan. Talagang naipapadama ni Consial Boy ang kanyang, ano ba talaga, best friend? Siyempre, karamay mo, kakwentuhan mo, hinaingan ng problema. Basta si Consial nandyan palagi para sa inyo. Okay ba? Kaya So, nakakatawa. Dahil papasalamat nga ako sa Serbisyo Balita. Binigyan ako ng opportunity na makapagsalita at para maipaliwanag kung anong adikain at ano ang nagawa ni Consial Boy Factorisa bilang naglilingkuran ng isang membro ng Sangguniang Palunsod. Pero sa totoo lang ito ang mahahabol ko, sa totoo lang, dahil ang Serbisyo Balita live online ay powered by DSL, PLDT, my DSL na. Buena mano kayo. Sa lahat ng mga nag-file, kayo ang buena mano, nakatikim ng power ng PLDT na live na tayo ngayon. Ayan. At hindi na tayo, kumbaga sana hindi tayo naghihintay ng signal. Anytime na gusto nyo mag-live, ayan, at buena mano talaga si Consial Boy. Hindi, tsaka lahat ng mga welcome dito Kasi lahat welcome. Kailangan ng mamamayan na makilala nila kung sino ba itong kandidatong to. Kung karapat dapat ba natin iboto yan, di ba? Kami unang magsasabi kung huwag nyo na iboto. Yan. Based naman din siyempre dun sa ating malalaman at sa paliwanag ng ating mga guests. At alam naman natin, medyo in na ngayon ang social media. Pag dinaan mo sa social media, daig mo na ang umikot sa buong lungsod. Oo naman, totoo. At syempre, mas maganda yan. Dahil doon pa lang, makikita mo na, pag nakapost sa Facebook namin, may magko-comment, may positive, may negative. So, at least doon, bahagi lang yan Doon pa lang, medyo kumbaga sana nare-refine mo ngayon, nato-troubleshoot nyo. Hindi katulad ng pag-iikot kayo. Siyempre lahat puro positive. Lahat positive, bobolain ka dito. Daming mga bolero dyan Ang alam ko, ang mga kandidato, bolero, yun pa lang. Bolero din yung mas bolero pa mga botante. Di ba? Talaga marami ka kang kasi experience. number 1 ka sa akin. Tapos lahat ng Consial, gano'n na. Lalo na yung mga yung mga, alam ko yung iba dyan, yung mga leader, medyo ingat kayo. May mga leader, boss, ang lakas nyo dito. Ayan, lalo yung mga hindi nakakaikot sa ibang lugar. Hindi naman. Sanay naman tayo. Alam natin kung sinong bolero. Totoo, at saka hindi. Kaya Consial, sanay na siya sa mga ganon. Pero yan, Consi, ang kagandahan sa talakayan natin to, nakikita nila kung ano ba talaga si Consial Factorisa. Hindi yung tipo sa tarpaulin ka lang makikita. Di ba? Nakikita nila kung ano yung pagkatao mo, kung paano ka magsalita, kung ano pala yung plano mo. Di ba? Yun. Nakikita nila first hand kung ano yung natural ni Consial. Hindi tayo masyadong formal dito, kaya mas maganda nga talagang be yourself. Pag ngayon, maganda niyan. At bukod dun sa mga balak. Tsaka, yung pahaba lang yung ibang politiko, takot mag-guess. Ewan Kasi ko, hindi natin alam kung may dapat ba silang itago, or wala silang maisagot, o wala silang nagawa. Di ba? Kasi wala silang may kwentong, di ba ang batas ang nagawa nyo? Di ba? Medyo kabado sila kapag ang tandem ng Serbisyo Balita ang nagtanong. Minsan merong mga, kapag wala kang ginawa, wala kang masasabitan nila. Kaya yun, ang nila. Pero kaya katulad ni Consial Boy, alam ko marami pang gustong sabihin si Consial Boy. Alam ko marami pa siyang nais iparating sa ating mga viewers, pero dami na lang. Pwede naman bumalik pa, di ba? Meron pa kahit ilang round yan.
At Pwede ba, ha? Yeah, Oo, pwede pwede yan. po. So sa pagkakataong to ay bibigyan natin ng oras si Consel Boy upang magbigay ng kanyang mensahe Sa kanyang mga kababayan. constituents na nanonood niya. Okay, maraming salamat sa Serbisyo Balita na nabigyan niyo ako ng pagkakataon para maipaliwanag ang aking mga adikain at layunin para maipagpatuloy ko ang aking panunungkulan bilang membro ng Sangguniang Panunsod ng Santa Rosa. Siguro sa aking mga kababayan, sa aking 5 terminong panunungkulan ay makikita ninyo at madarama ninyo kung ano si Consel Boy Factoriza noong nanunungkulan at lalo-lalo na noong panahon ni Mayor Leon C. Arcillas. At hindi naman lingid sa inyong kalaman na si Consel Boy Factoriza ang isa sa mga kumakatawan, isa sa una naniwala sa programa ni Mayor Leon Arcillas na lahat ng programang ito ay nakita ko na tayong mahihirap ang unang makikinabang. May tuturo ko siguro 10 ang aking daliri, baka higit pa rito sa aking 10 daliri ang mga programa at proyekto na pinapakinabangan natin ngayon. Kaya sa inyo ang aking mga kababayan, naniniwala ako na ito'y pinagpapatuloy ng ating butihing Mayor Arlene na anak ng ating yumaong Mayor Leon Arcillas na nadarama ng bawat isang mamamayan. Dangat nga lamang, ang lahat ng panunungka ay may limitasyon, may limit, at eto ako muli ngayon sa inyo aking mga kababayan dahil hindi pa naman panahon para mga panya at naniniwala ako, tumatatak sa inyong puso't damdamin na si Consel Boy Factoriza ay bibigyan nyo pa ng isa pang pagkakataon na humugit muli para sa darating na 2016 na local election bilang isang membro ng Sangguniang Panunsod. At umasa naman po kayo na aking mga programa, aking ninanais, aking minimiti para sa ating mahirap, ay ito ay ating matitikman sa darating na panahon. At naniniwala ako na ang programang ito ay magkakaroon na ito ng katuparan na ang lahat na ito ay isang pangarap na pangarap ninyo at pangarap ko rin para sa ating mga mahirap. Muli, maraming salamat. Ang inyong Konsehal Boy Factoriza ay taos pusong bumabati sa bawat isang mamamayan dito sa siyudad ng Santa Rosa. Maraming pong salamat. Mahal ko po kayo lahat. Yan, at maraming salamat, Consel, at kami inyong napaunlakan. At magbabalik ang Serbisyo Balita makalipas ang ilang paalala. Serbisyong Balita, asahan ng paman sa ating natutuhanan. Anyaya sa inyong lahat, lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Katulad nang ito ay marating ko para bang ako'y nagkaroon. At nagbabalik ang programang Serbisyo Balita live online at yan ay maraming salamat kay best friend. best friend ng masa kay Consel Boy Factoriza sa pagpapanglak niya sa ating imbitasyon na mag-guest siya sa ating programa at talagang nakita naman natin. Napakaganda ng kanyang mga programang gagawin pa. Gagawin pa. Nais ng mama sa ikalawang pag-graduate niya ay may maiwan siyang legacy. Hindi lang para sa mga senior citizen na malapit na rin yan tungtungan, para na rin dun sa mga kaapu-apuhan ng mga Rosenians. Isang magandang legacy sana. Tama-tama, yung sinasabi niya, yung pamantasan ng Santa Rosa City. At yung libreng kabaong. Pero mas maganda na unahin muna yung pamantasan dahil talagang yan ang
pangunahing pangangailangan ng mga kabataan ngayon ang edukasyon at isang yung quality education. At alam rin naman natin na kung sino man ang uupo bilang mayor, bagong mayor ng Santa Rosa City, Kung si Arnel Manyan, kung si Arnel Manyan or si Dan o si Alice, alam naman natin na may puso sila at alam nila na mahalaga ang edukasyon para sa bawat kabataan. Ayan. At abangan nyo sa mga susunod na mga episodes yung iba pa nating mga kandidato at mga public servants na mag-guest sa ating programa na live dito. Dito nyo kikilalanin at kikilatisin yun, di ba? At talagang kaya sabi natin, wala nang sabi to dahil ang Serbisyo Balita live online powered by PLDT My DSL. Ayan. Kaya talaga namang walang sabit ang ating programa, tuloy-tuloy yan. At tiyak, abangan nyo yung mga programa na Sabado. Sigurado magpapakita ang gila sa mga reporters natin sa kanya-kanyang mga programa. Ayan, syempre, nanonood nga pala si Kagawad Chopet Pangturisa. Ayan, ng Barangay Kaingin sa lungsod ng Santa Rosa. Ayan, isang magandang gabi sa iyo, Kagawad. Ayan. Syempre kay Kapitan din. Ayun, kay Kapitan Tupe. Liktado. Ayan. Ayan. Happy viewing din po. At syempre sa lahat ng ating mga masugid na viewers dyan sa lungsod ng Santa Rosa, abangan nyo. Yung mga nakamiss sa sa interview kay Konsehal Pactoriza. Yan. Pwede nyong mapanood yan sa YouTube o kaya sa aming sa ating website sa Serbisyo Balita News Online. Ayan, nandyan yung mga archives at importante dyan yung sa YouTube kahit paano. Palagi nyo mag-review anytime, pwede nyo i-share sa inyong Facebook. Ayan, siyempre, si Gaspar yata may sakit. Kaya, mukhang malat na naman. Hindi siya makakahabol ng report niya. So, bukas na lang daw siya babawi. Mukhang nag-video okay. Maraming salamat sa mga field reporters natin na nag-report. Ayan, at yun na-miss natin si Ate Beth. Talaga namang, kaya nga, abangan nyo, hopefully, baka this month makabalik na si Ate Beth. May mga mahalaga nga lang siyang family concerns na inaasikaso. At maalala ko nga pala, huwag niyong kalilimutan na every lunchtime nyo, yan, baka gusto niyong pumasyal sa Biko. Yan. Ayan, sa Biko Bistro. Yan, located yan sa checkpoint sa Calamba City. Yan. Yan, at syempre, for your reservation, pwede po kayong tumawag sa 544-2875 at sigurado kayong hindi masasayang yung budget nyo o pera nyo. Dahil napakasarap po ng luto ni Chef Neil Aviles. Yan. Anak ng Aviles. Kaya nga, kung may anak ng Weteng, eto, anak ng Aviles. Yan, bulalo. Ayan, syempre hindi lang naman bulalo ang kanilang specialty yun, di ba? Meron silang American burger, black burger na napakasarap. Diba? Yan, at iba't iba pang mga recipes na specially made ni Chef Neil. May paalala nga pala si Kagawad DJ Bar, si Direk, si producer. Ayan, yung Miss Regine Velasquez, hindi niya, Songbird Sings, hindi niya. December 6 at Alonte Sports Arena. Get your tickets now. Tickets are available in all SM cinemas nationwide and Pavilion Mall in front of Classic Sabri. Discounts are available. So, magbibigay po ng discount yung mga bibili dun sa may pavilion po ng mga tickets. Yan. At dun sa mga magla-like ng mga programa. Yung magla-like po ng page namin ng Serbisyo Balita. Baka malay niyo po, may ibibigay po kami yung tickets. Libreng tickets. Yan. At yung ticket namin, bibigay na namin. Ayan. Para may libre kayong ticket. Okay. So, thank you kay Konsehal Pactoriza sa pagbisita sa atin. Ayan. At syempre, happy viewing to Miss Nancy Marie Aquino na nasa Dubai ngayon. Happy birthday. Happy birthday din kay Kapitan Regio Liba ng Barangay San Jose ng Lungsod ng Calamba. At syempre, thanks to Tita Ellen Kempi sa mga pasalubong. Hi to Nanay Angelay. Ayan. Happy viewing din nga pala kay Bukal Boy Sumiga. Ayan, tatampo na. Kanina pa pala siya naghihintay ng viewings natin. Ayan, happy siyempre, viewing po. Yun. Bukal Boy Sumiga, ang future mayor ng Alaminos. Ayan. At siyempre, nais natin batiin muna, pahabol lang si Kapitan Patiga, Alex Patiga ng Barangay Litcheria.
sa lungsod ng Calamba. Ayan. At yan syempre ang kay promising. Oo. Si Kapitan Promising J.R. yan. Morales and Kapitan Rodney Perez. Yan, mga promising din yan. Pero siguro baka mauna muna si Kapitan Alex Patiga. Kaya nga, sabi nga niya, kahit anong mangyari sa bandang huli, eh sa kanya pa rin. Siya rin ang mag-aalaga. Siya pa rin mag-aalaga sa kanyang mga constituents. Yan. Talaga naman, nice din natin congratulate siya dahil naging peaceful ang kanilang yung pag-celebrate ng Undas doon sa kanilang lugar ay naging very peaceful at walang untoward incidents. Napakasipag kasi ng mamang yan eh. At huwag natin kakalimutan batiin. Siyempre, yan sila mga kapitan ng Santa Rosa, si Kapitan Joel Aala, Kapitan El Maramba, at saka si Kapitan Willie Castro. Siyempre sama rin natin si Kapitan Gigoy Malapitan. Sana makita na natin siya. Yan. Sana makita nga. At sana wag nang maulit yung nangyari. Ayan. At medyo makontrol mo naman yung situation dyan. Siyempre si Kapitan Willie Castro din, happy viewing din. Oo nga. At siyempre, nais nating batiin ang ating mga mga kaibigan natin, mga kasama sa industriya ng si Kagawad BJ Borja at siyempre yung ever masipag, kulang pa nga, sabi nga, sipag pa more kay hopefully maging konsehal ng lungsod ng Binyan, yan si Miss Dada Reyes at kay siyempre, Sir Edu Disuasido, di ba? at kay Sir Edu Reyes magpagaling ka. Get well soon po, Sir Edu. Okay, ayan, hello nga pala sa Minerva Band pa rin. Ayan, ito po sila Arnie Barreiro. Ayan, bumabati po sa inyo ng isang mainit pa rin na gabi at see you on tomorrow. Yan sinasabi ko. Medyo Hi nga pala kay Jella at kay Nanay. Yan, naninibago kasi tayo ay everyday from Monday to Friday at 7:30 onward. Yan. Hindi natin pwede sabihin 1 hour lang dahil syempre may mga in-studio guesting tayo. At basta ang natin ay mag-tune in lang kayo everyday from Monday to Friday, 7:30 ng gabi. At tuwing Sabado, ang mga programa ng ating mga reporters, ang Bistay ni Boss Ed Tan Flores, at kasama rin natin dyan ang Kulsuhan ni Levi Tatad, ang Lagot Ka, Sumpong Mo kay Adan, ang Manibela ng Masa ni Gaspar Latam, at hopefully makita na natin ang ating pinakamatapang, ngunit pinakamabait at pinakamaganda na Lady Expose ng Cavite para si Ate Beth Sarinas sa programang Expose. Yan. Tuwing Sabado yan, simula yan ng alas 11 ng umaga onward. Yan, sunod-sunod na programang yan live dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online Channel. At syempre sa ating mga viewers all over the world, worldwide, sa ating mga kababayan, ay sana magpatuloy po kayong tumangkilik at manood ng aming mga programa araw-araw yan mula Lunes hanggang Sabado. At may pahabol, commercial muna. I love my cellphone. She makes me complete. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo sa inyong lahat ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ising na kaibigan, dito na serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at italinig ang totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo
0917-530-1578.